Isang magandang araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Roy, dito sa Matinker Studio. Kung ikaw gusto mong matuto, maging alerto, talentado, at laging handa, ano pang inaantay mo? Sabayan mo ako at panoorin mo ako hanggang sa dulo ng ating talakayan. Okay, so isang magandang araw muli sa ating lahat. So ito na po ang pagpapatuloy ng ating lesson sa ika-6 na linggo. So ito ang ating pangalawang topic, solving simple equations. So bago tayo magpatuloy sa ating topic sa araw na to, alamin muna natin ang iba't ibang terms. Terms na ginagamit sa addition, subtraction, multiplication, and division. Malaki ang may tutulong nito pagsagot sa ating lesson sa linggong ito. So alamin na natin kung ano ang mga terms na ginagamit natin sa addition. So meron tayong added to, more than, greater than, sum, increase, plus, and total. So lahat ng mga salitang ito ay ginagamit para sa addition. Dumako tayo sa subtraction. Meron tayong subtracted from, minus, less, difference, decreased, take away, and deduct. Dumako tayo sa multiplication. Meron tayong multiply, product, by, times, lots of. Then dumako tayo sa ating division. Meron tayong divide, quotient, goes into, and cut. So mga ilan lamang yan na ginagamit na terms para sa addition, subtraction, multiplication, and bago tayo magpatuloy, mag-activity muna tayo. Anong gagawin natin sa activity na to? So give the value of each of the figure to make the equations true. So marami tayong nakikitang ganito sa FB or sa any social media, di ba? So gawin natin ngayon dito. So ang gagawin natin, meron dyan mga pictures. So, papalitan natin yan ng mga number to make the answer correct. Okay? So, kung ilan number ang katumbas ng bawat picture na yan, yun ang magiging sagot nito. Okay? Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 20 seconds para sagutin ang problem na to. So, if you are ready, 20 seconds starts now. Okay, so time's up. Let us answer. So, unahin natin yung nasa baba. Dahil alam ko, mas madaling sagutin siya. So, ang magiging sagot natin sa baba ay 3 times 3 is equal to 9 times 3 is equal to 27. So, yung tatlong nasa baba, pare-parehong 3. And then, dumako tayo dahil given na po ang ating yellow or ang ating faced. So, dito sa pangalawa, lagyan natin to ng 3. Then, mag-isip tayo ng number na pwedeng i-multiply at i-plus. So, sa tingin ko, gagamitan natin ito ng 4 and 2. So, unahin natin kunin ang product. 4 times 3 is equal to 12 plus 2 is equal to 14. So, yung 14 na sagot natin ay tama lang. And then, palitan din natin ng mga number yung nasa taas. Dahil given na ang number ng star at given na ng number ng cloud natin, so lagyan natin ng 2 times 2 is equal to 4 times 4 is equal to 16. So, yung sagot natin ay nakuha natin ng tama. Tama din ba mga sagot nyo? Kung tama ang inyong mga sagot, congratulations! Sa ating pagpapatuloy sa ating aralin, matrix. So, dumako muna tayo dito. Ang gagawin natin dito ay
meron tayong 1 to 10. So, sundan nyo lang, pakinggan lang ninyo kung ano ang aking sasabihin. At sundan nyo lang din ito, okay? So, ito na. From 1 to 10, una, think of a number. So, mamili kayo dyan ng isang number lang. At ang number na ito ay huwag na huwag niyong kakalimutan. Kaya take note isang number lang. Ngayon, gagawin niyo dyan, yung naisip nyong number, i-multiply nyo ito ng 3. Okay? Multiply the number by 3. Okay? So, kung na-multiply nyo na to, dumako tayo sa pangatlo, add 6 to the product. Yung multiply nyo kanina, yung product niya doon, mag-add kayo ng 6. Okay? And then, divide the sum by 3. Kung ano yung nakuha nyong sum kanina, i-divide nyo ngayon siya ng 3. Okay na? Kung na-divide nyo na siya ng 3, subtract the chosen number from the quotient. So, yung nakuha nyo dun na quotient, isubtract nyo ngayon dun sa number na naisip nyo kanina. Okay? Okay na po ba? At huhulaan ko ngayon kung ano ang sagot ng number na naisip nyo kanina. So, the answer is 2. Tama po ba ako? Just comment below kung tama ang sagot ko sa naisip nyong number kanina. Okay? Okay, so wag na natin patagalin. Dumako na tayo sa ating aralin. To solve for missing values, kailangan natin isipin tong dalawang bagay na to. Una, think of working backward. Kung ano man ang tinatawag kong working backward, ay malalaman natin ito sa pagpapatuloy ng ating lesson. Pangalawa, huwag nating kalimutan yung PEMDAS rule na pinag-aralan natin dahil malaki rin ang may tutulong nito para sa pagsagot natin sa simple equations. Ano nga ba ang PEMDAS ulit? Meron tayong tinatawag na parenthesis, multiplication, division, addition, and subtraction. Okay? So, narito ang ating unang problem. Leah's mother is 36 years old. Her mother is 16 years older than 4 times to Leah's age. How old is Leah? Ulitin natin. Leah's mother is 36 years old. Her mother is 16 years older than 4 times to Leah's age. How old is Leah? So, bago natin yan sagutin, alamin muna natin ang given number. At narito ang mga given numbers. Leah's mother is 36 years old. Leah's mother is 16 years older than 4 times Leah's age. Then, the missing value is Leah's age. So, the problem asks for how old is Leah. Sagutin na natin. Alamin muna natin kung ano ang Leah's age at Leah's mother. Kung paano natin ito kukunin. Ang edad ni Leah, i-multiply natin siya ng 4 plus 16. Bakit natin i-add ng 16? Kasi mas matanda ang kanyang nanay ng 16 years old, na kung saan ang nanay niya ay 36 years old. Ngayon, working backward. Paano natin kukunin ang edad ni Leah? Dahil sa tinatawag nating working backward. Ang working backward, pag ginamit natin ito, yung addition, papalitan natin ng opposite nitong operation na kung saan ito ay subtraction. Yung multiplication naman, ang opposite na operation nito ay division or vice versa. Okay? So, umpisahan na natin. So, yung 36 minus 16 ay pagsamahin natin. Bakit natin yan sinubtract? Di ba nga, yung sign dito is addition. So, pag addition, gagamitan natin ito ng subtraction. Kaya,
36 minus 16. Okay? And then, yung multiplication dito, ay papalitan natin yan ng division. Kaya, divided by 4 ito. Naintindihan? Then, sagutin na natin. 36 minus 16 is equal to 20 divided by 4. Then, 20 divided by 4 is equal to 5. Okay? Para makasigurado tayo na tama ang sagot natin, i-check natin gamit ng equation na to. So, yung blank times 4 plus 16 is equal to 36. So, yung blanco, papalitan natin yan ng 5 kasi yun ang nakuha natin kanina. So, 5 times 4 plus 16 is equal to 36. Okay? And then the PEMDAS rule, 5 times 4 is equal to 20 plus 16 is equal to 36. Then 20 plus 16 is equal to 36 is equal to 36. So pareho lang yung sagot natin. It means ang Leah's age, ang edad ni Leah ngayon ay 5. Okay? Okay, so wag na natin patagalin. Dumako na tayo sa ating aralin. To solve for missing values, kailangan dumako na tayo sa ating problem number 2. Dina bought a ribbon that is 48 inches long and cuts into 2 pieces. One piece is 3 times as long as the other. How long is its piece? Okay? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ay block method. So, ayan ang ating 48 inches long na ribbon. Hahatiin daw ito ni Dina ng dalawa. Okay? Pero ang problem, yung isa ay mas malaki ng 3 times. Okay? So, hatiin mo natin ito ng dalawa. So, meron siyang tigto 24. Ngayon, hatiin ulit natin ito ng tigto 2 bawat kalahati. Dahil nga sabi dito, yung isa daw ay mas malaki ng 3 times kaysa para doon sa isa. So, pag hinatin natin yan, bawat parte ay meron siyang 12 inches. Okay? So, kunin natin dyan yung tatlo kasi mas malaki nga yung isang part o isang cut ng 3 times. So, ayan. So, yung green, yun yung 3 times. So, yung isang cut ay 12 inches at yung isa pang cut ay 36 inches. So, mas malaki nga siya ng 3 times kumpara dun sa isa. So, yung 12, yun yung 1 piece or 1 cut. Yung another cut is 36 because 3 times as long as the other cut. Okay? So, yung dalawang cut, yung isa 12 inches, yung isa naman ay 36 inches. Dumako tayo sa ating pangatlo. 3 boys were playing balls. Ben's ball bounced 8 more times than Menard. Menard's ball bounced half as many times as Diego. Then Diego's bounced 8 times. How many times did Ben's ball bounce? So, i-analyze natin yung tatlong boys. Sila Diego, Menard, at Ben. So, kung titingnan natin sa kanilang tatlo, si Diego ay nag-bounce ng 8 times. So, unahin natin si Diego. Okay? Kasi walang basehan yung kung ilang times nag-bounce ang kaniyang bola. So, 8 times nag-bounce kay Diego. Kay Menard naman is half as many times as Diego. So, ibig sabihin, kalahati dun sa bounce ni Diego. So, 4 times. Then, dumako tayo kay Ben nang sabi dito, 8 more times than Menard. So, kung 8 more times, so meron na siya dating 4, then 8 more. Magdagdag pa tayo ng 8 beses pang bounce. So, ngayon, how many times did Ben's ball bounce? So, kay Diego, 8 times.
Kay Maynard, 4 times. Kay Ben naman is 12 times. Okay? So, yan ang tinatawag nating block method. So, this time, we're going to find the value of n. So, dumako na po tayo sa ating susunod pang mga example. 23 plus n is equal to 48. So, paano natin to kukunin? Ang value ng n. Okay? So, n is equal to 48 minus 23. Bakit ginamitan natin ito ng minus? Okay. Bakit ito subtraction? Kasi nga, working backward. Dahil dito ay addition na to, pag inilipat natin sa kabilang part, magiging subtraction siya. Kaya, 48 minus 23. So, the value of n is equal to 25. Okay? So, i-check natin. So, 23 plus yung value ng n is 25 is equal to 48. So, 23 plus 25 is 48 is equal to 48. So, pareho yung sagot nila. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Pangalawa, n minus 39 is equal to 77. So, ngayon, sulat natin yung letter n is equal to 77 plus 39. Bakit plus ito? Kasi nga, dito sa kabila ay subtraction. So, pag subtraction yan, gawin natin siyang addition. Pag inilipat natin sa kabila, yan ang working backward na tinatawag. And then, ang n natin is 116. Because 77 plus 39 is equal to 116. Checking natin. N minus 39 is equal to 77. Yung n natin is 116 minus 39 is equal to 77. Then, pag pinag-subtract natin yan, pareho yung sagot natin. Okay? So, another example, 2 times n plus 4 is equal to 40. So, una, kunin natin yung 2 times n is equal to 40. Ililipat natin yung 4 dito sa kabila. At bakit naging negative 4 ito or minus to? Dahil positive ito. Pag ililipat natin, sabi ko kanina, papalitan natin yan ng subtraction. Dahil addition po siya. And then, 2 times n is equal to 36. Subtract natin yung 40 minus 4 is equal to 36. Ayun naman, iwan natin yun. N is equal to 36 divided by 2. Bakit naman ito naging division? Kasi nga, sa kabila ay multiplication siya. So, gawin natin siyang division. Okay? So, 36 divided by 2 is equal to 18. So, the value of n is 18. Check natin. 2 times 18 plus 4 is equal to 40. 2 times 18 is 36 plus 4 is equal to 40. Then 40 is equal to 40. So, pareho yung sagot nila. Okay? So, next example, 3 times 27 minus n is equal to 76. So, multiply natin. 3 times 27 is equal to 81. Minus n is equal to 76. So, kunin natin yung value ng n. Okay? So, 81 minus 76, inilipat natin yung letter n dito sa kabila. Bakit minus 76? Kasi nga, minus, ito, automatic kasi ito, this is addition. So, pag inilipat mo sa kabila, ito ay magiging subtraction. Okay? So, 81 minus 76 is equal to 5. So, the value of 5 is n. Or the value of n is 5. So, 3 times 27 minus n is equal to 76. So, multiply muna natin yung 3 times 27, that is 81. I-subtract natin yung 5, and that is 76. Okay?
81 minus 5 is equal to 76 over o is equal to 76. Pareho yung sagot nila. Okay? Now, another set of problem. Write an equivalent equations whose unknown is n, then solve. Number 1. What is twice the sum of 15 and 22? So, dito na papasok yung mga terms na ginamit natin kanina. Okay? So, pag sinabi natin twice, that is 2 times the sum of 15 and 22. So, pagsamahin natin yung 15 and 22 muna bago natin ito i-multiply ng dalawang beses. So, ang equation niya is 2 times open parenthesis 15 plus 22 close parenthesis is equal to n. Then, kunin natin yung 15 plus 22. So, 2 times 37 is equal to 74. Okay? So, kunin muna natin yung 15 plus 22. So, 37 siya bago natin i-multiply siya ng 2. So, the value of n is 74. Next, number 2. What is 150 greater than 400? So, pag sinabi natin greater than, anong operation ang gagamitin natin? Addition. So, let us find the value of n, which is 150 plus 400. So, pag sinabing greater than, ipa-plus lang natin. So, 150 plus 400 is equal to 550. Next example. The difference of 20 and 8 is 3 times of what number? So, the equation is 20 minus 8 is equal to 3 times n. Okay? So, 20 minus 8 is equal to 12 is equal to 3 times n. Ngayon, yung 12 is equal to n, ilipat natin yung 3 dito sa kabila at magiging division na rin siya. Okay? So, 12 divided by 3 is equal to 4. So, the value of n is 4. So, i-check natin. So, 20 minus 8 is equal to 3 times 4. Then, 20 minus 8 is equal to 12. Then, 3 times 4 is equal to 12. So, pareho yung sagot nila. Ibig sabihin, the value of n is 4. So, let us proceed to number 4. Example. I am a 2-digit number. If you add me to 140, you get 210, who I am. Okay? So, n plus 140 is equal to 210. So, gagawin natin, n is equal to 210 minus 140. Bakit minus ang ginamit dito? Kasi nga, addition to. So, papalitan natin yan ng subtraction. So, 210 minus 140 is equal to 70. So, the value of n is 70. Pag pinag-add mo siya ng 140 plus 70, the answer is 210. Number 5. What is the quotient when the difference of 35 subtracted from 255 is divided by 20? Okay? So, unahin natin 255 minus 35 divided by 20. So, ayan yung equation natin. Okay? Kasi, yung quotient daw ay kukunin natin dun sa difference ng 255 at 35. Okay? Okay, so 255 minus 35 is 220 divided by 20. The answer is 11. Okay? Ayan. Okay, so bago po ako magpaalam, gusto ko lang pong i-shout out ang ating mga February subscribers na sina Denny Corial, Lynn De Leon, Pearls Rodriguez, Just and Shy, RB Galias, Emmanuel James Dave, Janine Bromahon de Lima, Ann Tan,
Marlene Ronaldo Del Llosa, Raketerang Baby Marga, Stephanie Marcena, Zia Noah Bagino, Sangkay, Krishna Cruz, Marlutan Maan Del Llosa, at Saidamen Pakoto. At sa inyong lahat, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga videos. So hanggang sa muli, ito si Teacher Rai nagsasabing God bless everyone and see you on my next video. Paalam!